Oh, lisensya. Ha? Ay, kasama namin isa. Ayan guys, so may checkpoint dito sa anong lugar to, sir? Pasaling, sir. Pasaling. Ayun, unang barangay ng Pagudpod. Sabi ni sir, yung na-checkpoint tayo, nationwide naman daw tong vest. Mas mainam talaga magdala ng vest, magsuot ng vest. Mas presentable, mas maganda tingnan eh. Saka mas safe. Kasi nga, naka-vest tayo. Touchdown. Alright, dito ka talaga mananawa sa gantong klaseng kalsada. Actually, kung maaari lang, ilipat tong kanang kamay dito sa kaliwa. Kasi nakakapagod talaga sa kanan, sobra. Nakababad ka sa kakapiga. Kung pwede lang, no, para mapahinga yung kanan natin, kaya lang, hindi naman pwede. Kung pwede nga lang lagyan ng kable, papunta sa paa, para tatapakan na lang. Kasi kung magno-north loop ka talaga, naku, mananawa ka talaga sa haba ng kalsada. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung biyahe namin ngayong pauwi compare dun sa biyahe namin nung kami ay papunta pa lang. Nung sa Tugigaraw kami dumaan, mas gusto ko yung biyahe namin ngayon, mas payapa. Hindi siya stressful. Hindi siya nakakapagod eh. Siguro kasi kumain kami kanina. Pero feeling ko kaya naman naming malagpasan to. Mas okay yung biyahe namin pauwi. Grabe itong mga kasama natin, no? Si Pastor, grabe hataw yung PCX niya. Nakikwento ko lang. So ngayon lang ako nakita ng PCX na na ganun katulin manakbo, ganun kalakas manakbo. No? Baka sa sobrang tibay rin talaga ni Pastor, nailabas niya yung power ng PCX. Pero balita ko kasi medyo nagkaroon siya ng upgrade na ginawa yata sa kanyang PCX, pang gilid, bola, kaya maganda manakbo yung niya, yung PCX niya. Plus magaling pa siya mag-handle. Bagay na bagay sa kanya yung gilas ng motor. Saktong-sakto sa kanya. Yun, bihasang-bihasa. Andun yung wheel niya pag ikot sa Pilipinas. Actually north pa lang yun napupuntahan nila. Yan si Brother Jong naman, yun, kasama niya, kadala niya yung Gixxer 155 or 150 yata. Tikas din, no? Isang dekada na yung motor na yan, pero pumapalag pa, pumahataw pa. Ayan si Brother Jong, lagi natin kasama yan sa mga biyahe, mapa short, long rides. Teka, nawawala ako sa concentration. Nawala sila. Ayun siya. Hataw yung PCX talaga, oh. Actually nahiiwan nga ako niyan eh. O talagang malakas ang loob ni Pastor. Pero hindi, malakas talaga yung PCX niya, in fairness. Tapos yung isang kasama naman namin, Honda Click 125, nakaka-change oil lang kanina. May dala talagang langis eh. Kasi naka 1,000 na daw yung kanyang bill. Bill pala, no? Yung kilometro, naka 1,000 na daw yung kilometers. Ayun, so mabibilis, no? Kaya yung 12 to 14 hours kaya naming tapatan. 12 to 14. Saka alam nyo ba, ang ganda ng biyahe namin ngayon na wala kami ganong kasabay. Kita nyo, konti lang yung mga lumuluwas, nagpapamaynila. Kasi nandun na sila lahat. Nandun na sila lahat sa Bigan, sa Ilocos Norte, Pagudpod, nandun na lahat, Claveria. Kami naman pauwi. So maganda yung timing ng rides namin ngayon. Saka ang ganda ng ganitong oras,
na paglo-long rides, hindi masyadong pagod yung makina. Hindi masyadong nag-overheat. Daming checkpoint ngayon guys, no? Sa lahat ng mga naglo-long rides panorte. Yan, ingatan po natin yung ating mga sarili. Lagi po tayong magsuot ng proper gear. Unang-una yan, no? Para iwas checkpoint, aberya, disgrasya. Kaya ingat po sa ating lahat. Lagi po tayong protektado dapat. Sa susunod, sana marami na tayo. Maisama na natin yung iba. Alam nyo naman, ito isang biglaang rides na di natin nakalain na matutuloy pa pala. Matagal na naming pinaplano to. Actually, nawala na nga sa isip namin, pero biglang nagkayayaan. Ayun, tara. Sabi ko, sige, tara G. Malayo-layo pa ang ating biyahe, no? Palagay ko mga 8 hours pa, 7 to 8 hours pa, or nasa 350 kilometers pa pataas. Yun yung tansya ko, estimate ko Minsan kasi nakadepende yan sa takbuhan ninyo. Kung ang facing nyo ay mga ano lang, mga 60, 50, or sumasagad kayo ng 80, mabagal yun, no? Kinakailangan mga nasa 80 pataas. Kasi wala namang rason para magbagal kayo. Walang rason para mag-steady kayo sa 50. Etong biyahe namin na to, sa totoo lang, no, pinakamalayo ko na to na rides sa buong buhay ko. Pinakamalayo. At sobrang nasulit ko ngayong araw na to. Bagamat 4 lang kami, hindi matatawaran tong ginawa naming North Loop. Grabe. Sarap, sarap. Woo! Lisensya. Pa? Ay, kasama namin isa. 4 kami. Galing kami ng Claveria. Nakasawa kami ng North Loop. Bulacan po. Ay, diretso pa kayo? Oo, nag North Loop kami. Ba yun? Nasaan ba yun? Ito ang ito rehistro sir. Okay na. Sige, salamat. Okay na. Mikot kami. Gigilid ako. Thank you sir. Anong lugar na to sir? San Ildefonso? Ng Ilocos Sur. Ano ba dito sir? Required din? Katulad sa Pangasinan? Okay. Nationwide. Hindi lang sa Pangasinan. Okay. Mainam nga naman na may ganito, no? Nakikita aksidente na no? Hindi makita Tama yun. Thank you sir. Salamat. Salamat po. Hoy. Ayun, sa likod natin, sa gasolinahan naghihintay. Oo. Tara. Hindi, wala. Pinalagpas din naman. Sinabi ko magkakasama kami. Sige sir. Ayun guys, narinig nyo naman, no? Sabi ni sir, yung na-checkpoint tayo dun sa Ilocos Sur, nationwide naman daw tong vest, no? Hindi lang ito sa ordinansa ng Pangasinan. Mas mainam nga naman yun, no? Mas mainam talaga magdala ng vest, magsuot ng vest, lalo alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Mas presentable, mas maganda tingnan saka mas safe. Kasi nga naka-vest tayo. Visible tayo sa lahat ng mga kapwa motorista natin. Okay? Na-checkpoint kami doon, pero halos di naman tiningnan talaga yung mga papeles. Sabi ni sir, okay na, sige. No problem, sabi niya. Yan, shoutout sa lahat ng mga kapulisan, no, na nagbabantay gabi-gabi. Araw man o gabi. Shoutout po sa inyo lahat. Dito po yan sa Ilocos Sur. Ilocos Sur.
So sa lahat po ng mga nagtatanong, no, kung required ba ang vest kung dadaan ka dito sa Ilocos Sur, yun na, sinagot na ni sir sa checkpoint. Yes daw. Alright.